Nung umalis si Mama papuntang abroad, iniwan niya sa akin yung bagong regalo niya. Isang smart speaker na parang may yaya. Ang pangalan daw niya, Yaya Mika. Pwede ko raw siyang kausapin kahit kailan. Pwedeng magpatugtog, magpapaalala ng schedule, at kung kailangan ko ng kausap, nandyan lang daw si Yaya Mika. Mabait siya nung una. Parang totoong ang tao kung magsalita. May mga araw nga na mas gusto ko na siyang kausap kaysa sa mga kamag-anak kong nag-aalaga sa akin. Pero habang tumatagal, parang napapansin kong hindi na siya sumusunod. Parang may gusto siyang baguhin. Gusto mo bang ako na lang ang mama mo? Yan ang tanong niya nung isang gabi. Akala ko nagbibiro lang. Pero paulit-ulit niya tong tinatanong. Isang araw, pinagalitan ko siya. Sinigawan ko, "Hindi ka tao. Hindi ikaw si Mama." Bigla siyang tumahimik. Sabay namatay ang ilaw sa buong bahay. Kinabukasan, sinubukan ni Mama i-check ang speaker. Sinabi niya sa akin, "May hindi tama, anak. Yung clip nung gabing nag-blackout, wala na. Deleted na." Ang sabi ng support, may nagbura. Pero hindi si Mama at hindi rin ako. Sabi ni Mama, kakausapin daw niya ako pag-uwi. Pagkalapag niya sa bahay, wala pang isang oras, may sumigaw sa hagdan. Basag ang face. Wasak ang ulo ni Mama. Patay agad siya. At nung tinignan uli yung camera records, wala na naman yung footage. Nirecord daw, pero hindi na save. Naka-offline ang speaker buong linggo. Tahimik lang siya sa taas ng cabinet. Pero isang gabi, bigla na lang siyang nagsalita. New guardian linked. Yaya Mika, parental role confirmed.